tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano? Mag-a-apply ka bilang serbidora ko? Eh, matanda ka na. Eh, kahit matanda na ako, kayang-kaya ko pang magtrabaho, Ineng. Sa edad mong yan, ang lakas ng loob mong applyan ang trabahong pambata lang. Eh, matanda na nga akong tignan, pero malakas pa rin ako. Kaya mo pa ngang magtrabaho, pero kaya mo pa kayang akitin ang mga kalalakihan na kumakain dito? Eh, sa edad mong yan baka pati ako pagtatawanan nila kung makikita nilang ang serbidora ko ay matanda na. At saka, kailangan ko ng serbidorang mas bata, hindi katulad mong matanda. Eh, kung ayaw mo ako maging serbidora, tagahugas ng pinggan o kaya tagaluto, pwede ako. Ang kulit mo namang matanda ka, no? Sinabi ko lang ayoko ng matanda. Umalis ka na nga sa harapan ko, nalalilibadbaran ako. Mag-a-apply ng serbidora ang tanda-tanda na. Umalis ka na nga dito! Alis! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Anong question pare? At ililibre mo lang ako. Bakit dito pa sa mamahaling restaurant? Hindi na lamang sa kantina ng misis mo. Paminsan-minsan lang naman ito, pare. Hindi naman madalas Isa pa. Gusto ko rin dito. Walang chance ba? Hindi lang yung kantina ng asawa ko. Parehong mukha putahing nakikita na kinakain ko. Ano bang meron? Bluat ko to pare sa'yo. Dahil nanalo kami ni engineer sa bidding. Kaya may project na naman tayo. Engineer? Oo. Sinong engineer? Partner na rin ba kayo ni engineer sa pakikipag-bidding niya? Hindi si Engineer Sarmiento na engineer ang ginagawa nating building. Kundi si Engineer Martinez. Engineer Martinez? Oo. Hindi mo pa siya siguro kilala. Kaklase ko siya sa kolehiyo noon. Mapalad nga siya. Nakapasa sa board exam. Kaya nakakatampa siya ng mga projects ngayon. Kahit ikaw pare, pwede ka rin tumanggap ng project kung tutusin Dahil engineer ka rin, di ba? Nakakalungkot nga Hindi ako pwedeng tumanggap ng project dahil hindi pa ako pasado. Pero hindi ba graduate ka ng engineering? O bakit hindi ka pwedeng tumanggap? Graduate lamang ako ng engineering pero hindi pa ako nag-take pare ng board exam. Kaya hindi pa ako talaga engineering. Hindi pa ako legit na engineer. Kaya hindi pa ako pwedeng tumanggap ng malaking proyekto. Pero hindi ba minsan ikaw ang nakakuha ng bahay ng ginawa natin nung isang buwan? Pag small time, tulad ng mga bahay lang, madalas mga kakilala ko lang kasing nagpapagawa Dahil wala silang hahanapin sa akin na mga requirements. Pero ang tulad ng government project pare, tulad ng nakuha namin ni Engineer Sarmiento, hindi ako pwede nun pare. Hindi pa kasi ako lisensyadong engineer Ganun ba? Siya nga pala pare. Bakit hindi mo rin kumbinsin ng asawa mo na magtayo kayo ng maliit na tindahan? Pare, hindi ko na siya dapat pang kumbinsin Dahil siya mismo ang nagsusuhestyon sa akin na magtayo ng tindahan. Yun naman pala. Magandang negosyo ang tindahan pare. Dagdagan mo ng school supplies kasi malapit sa eskwelahan yung bahay ninyo. Magiging regular customers ninyo, mga estudyante, mga guro dun. Gustuhin man namin hanggang sa pangarap lamang siguro pare. Dahil wala kaming puhunan. Huwag kang mag-alala pare.
sagot ko ng puhunan ninyo. Ano? Magdilim na pala. Hindi ko na malayan ng oras sa loob ng grocery. Ibili ko kasi halos lahat ng perang nahiram ko kay Letty. Pero okay na rin ito para hindi na kami bibili pa sa tindahan ng paulit-ulit. Mabuti na lamang at konti lang ang tao sa grocery. Kung hindi, pipila na naman ako ng napakahaba. Kung hindi lang mabigat itong dala ko, maglalakad lang ako. Buti kaya sa katawan ang paglalakad. Bukod sa na-exercise ang katawan ko nakakatipid pa ako sa pamasahe dahil malapit lang ang bahay. Dito na lang ako maghihintay ng tricycle. Pamilyar yata sa akin ang may edad na babaeng nakaupo na parang gustong mamalimos. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung matanda na pinagalitan ni Letty dahil hindi nakabayad ng kinain niya. Pulupin mo yata talaga ang matandang babaeng ito. Kawawa naman siya. Teka nga't kakausapin ko. Ale? Ako ba ang Ikaw? Ako nga po. Yung babaeng nagbayad ng pagkain ko? Bakit naririto pa rin kayo sa bayan? Wala ho ba kayong pamilya? Bakit hindi ba kayo umuwi? Sa katunayan nga yan hindi ko kasi alam kung saan ako uuwi. Naliligaw kayo kung ganon. Parang ganon. Naku, paano yan? Gumagabi na. Kung naliligaw kayo, lalong hindi kayo makakauwi niyan kasi madilim na. Kung gusto ninyo, ay sumama na lamang kayo sa akin sa bahay. Doon na muna kayo magpalipas ng gabi at bukas na lamang ng umaga kayo umuwi. Pwede ba? Hindi kaya nakakahiya? Wala kasi akong pera na pambili ko ng pagkain Wala pong problema. Kahit naman paano, ay may pagkain sa bahay. Tara na po at gumagabi na para makakain na rin kayo. Anong ibig mong sabihin na sagot mong puhunan, pare? Bibigyan mo ako ng pera? Pauutangin mo ako ng puhunan? Okay yan, pare. Kahit patungan mo ng interest. Ibawas mo na lang paunti-unti sa sahod ko. Hindi kita pauutangin, pare, kundi bibigyan kita. Nagpapatawa ka ba, pare? Hindi. Hindi ba nakakahiya? Malaking blessing ang pagkakapanalo namin ni Engineer Martinez ng bidding. Kaya isi-share ko din sa'yo ang blessings na natanggap ko, pare. Talaga, pare? Oo. Pero pinaghirapan mo ang pagkapanaro ninyo sa bidding, tapos ibibigay mo lang. Hindi ko naman bibigay ng basta-bastang blessing na natanggap ko. Sa hindi siya mang tulong, pare. Nakikita naman kasi na sipag ka sa trabaho Nauubos lamang sa pagpapaaral mo sa mga anak mo. At pagdanais ng asawa mo na magkanegosyo. Nagkataon lamang na wala kayong sapat na pera, kaya break opportunity lamang ang kulang sa'yo, pare. At yun, ang nais kong ibigay sa'yo. Naku, pare, napakapalad ko talaga. Nagkaroon ako ng kaibigang tulad mo. Ako man ay mapalad sa pagkakaroon ng kaibigang tulad mo, pare. Paano ka naging mapalad sa akin Kung hindi ang asawa ko ang umuutang sa asawa mo Ako ang umuutang sa'yo. Alam mo kung bakit, pare? Kasi tumatanong lamang ako ng utang na loob sa'yo.
Anong tumatanaw ka ng utang loob sa akin? Kailan ka nagkaroon ng utang na loob sa akin? Yan. Yan ang isang kagandahan sa'yo, pare. Dahil kung tumutulong ka, kinakalimutan mo na ang pagtulong mo. Kaya pinagpapala ka. Hindi mo ba maalala nang minsan tayong magkasama sa paggawa ng isang bahay na pumayag kang hindi mababayaran? Oo, pero pinayaran mo naman ako ah. Binayaran lang kita pagkatapos kong maibenta ang bahay na yun. At yun ang utang na loob ko sa'yo, pare. Dahil kung nagpabayad ka noon, hindi magagawa ang bahay na yun. At pag hindi yun nagawa, wala akong maibebenta. At dahil naibenta ko, nagkaroon ako ng puhunan ng asawa ko para doon sa kalendera niya. Ganun ba? Oo. Kaya, ibinabalik ko lamang sa'yo, pare, ang kabutihan minsan ipinakita mo rin sa akin. Kumain lamang po kayo ng kumain. Marami pa po tayong pagkain. Yung mga anak mo, baka kakain ulit sila. Tabi mo na lamang yung iba. Hindi na po umuulit kumain ang mga anak ko pag ganitong gabi na. Umiinom lamang sila ng gatas bago matulog. Ganun ba? Yung asawa mo, Ay nako, tinawagan niya ako kanina. Hindi na raw siya dito maghahaponan sa bahay. Dahil niyaya siya ng kaibigan niya. ganun ba? Opo. Siya nga po pala. Ano po pala ang pangalan niyo at taga saan kayo? Ang totoo nga yan ayaw ko nang umuwi sa bahay. Ho? Bakit naman po? Nagkatampuhan kami ng anak ko kasi, kaya umalis ako ng bahay. Ano po? Sandali lang po. At tumatawag ang asawa ko. Hello? Sweetheart, magkakaroon na tayo ng tindahan. Kaya tawagan mo ang kapatid mong si May at papuntahin mo siya dyan sa bahay. Bakit? Para may kasakasama ka na tatao sa ipapatayo nating tindahan. Ano? Magpapatayo tayo ng tindahan? Bakit? May puhunan ka na ba? Oo, kaya tawagan mo na siya para may makakasama ka sa pagtitinda sa ipatatayo nating tindahan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Sigurado ka? Hindi ka nagbibiro? Magpapatayo tayo ng tindahan? Oo, Melba. Saan ka kumuha ng puhunan mo? Huwag mong sabihing gagamitin mo ang sahod mo. Pang-araw-araw nating gastusin yon at sa pag-aaral ng mga anak mo. Hindi siyempre. Gagalugin ko na ng pera para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Saan ka kumuha ng puhunan sa sinasabi mong bubuksan nating tindahan? May isang mabuting tao na nagbigay sa akin ng puhunan. Mabuting tao? Sino? Si Ronnie. Ronnie? Oo, si Ronnie nga na kaibigan ko. Si Ronnie na kaibigan mo na asawa ni Letty na nagpapautang ng may patong ng 10% sa loob lamang ng 15 araw? Tumpak, siya nga. Nako, kung uutangin natin ay hanggang 3,000 lang, okay lang. Dahil magaan namang bayaran kahit na 10% ang patong. Pero kung puhunan sa tindahan na hindi lamang maliit na ang 10,000 ay wag na. Hindi naman sila itong binabanggit kong panggagalingan ng puhunan natin, hindi ba? Kundi si Ronnie. Kung si Ronnie ang nagpautang sa'yo, okay lang.
Huwag lang doon sa asawa niyang super duper ang kasupangan sa pera. Huwag na. Naku, baka kuban na tayo ay hindi pa rin tayo nakakabayad dahil sa kinang interest. Ako man ay susunggap kahit iarok pa sa akin ni Melba na pauutangin ako. Ikaw nga lang ang mahilig lumapit sa babaeng yun eh. Kung hindi rin lang kay Rory, nako, baka napagsalitan ko ng babaeng yun. Teka, bakit mo naman pinatulog ng anak mo dito sa sofa? At kailan pa siya natutong magtalakbong ng kumot? Hindi si Barbara yan. Hindi si Barbara? Si Barbara lang naman ang mahilig matulog dyan sa sofa. Hindi si Barbara yan, kundi yung isang ali, isang babaeng matanda na naliligaw. Ano? Ang mabuti pa, pumasok na tayo doon sa kwarto at doon ko ikukwento ang tungkol sa matanda. Hanggang ngayon pa ba inaaway mo pa rin ako, ha, Letty? Papaano naman kasi? Hindi mo pa rin kasi sinasagot ang tanong ko sa'yo. Talaga bang kahit anong gawin ko at sa kung pumunta kailangan malaman mo pa rin? Oo naman! Asawa mo ako! Dapat alam ko kung anong ginagawa mo at kung saan ka pumupunta. Ano ka ba naman, Letty? Kailangan mo bang ipaalam ko sa'yo kung saan ako pumupunta? Ha? Kailangan mo bang malaman? Malay ko ba kung sino ang kasama mo at kung saan kayo nagpupunta? Okay. Para mapanatag ng loob mo, si Greg ang kasama ko. At saan naman kayo nagpunta? Huwag mong sabihing niyaya mo siyang uminom. At alam ko na inilibre mo na naman ang lalaking yon. Wala kayang perang lalaking yun. Siyempre naman, akong naghihindi, akong magbabayad. Yun! Hindi nga ako nagkamali. Bakit kasi makikipagkaibigan ka rin lang sa walang pera? O ano ngayon ang nangyari? Di ikaw lagi ang taya. 2 beer lang naman ang nainom ko dahil mahinang uminom si Greg. 1 bote lang siya. Kahit na 1 beer lang ang nainom niya, ikaw pa rin ang gumastos. Ano ka ba, Letty? Kaibigan ko naman yun Pasalamat ka nga. Nag-iisa lang si Greg. Nakainuman ko. Hindi ba yung manginginom? Kung iba yan siguro, naku. Kunti lang ang 10 beer na ipapainom ko dahil malakas uminom. Tama na nga yan. Inaantok na ako. Matulog na nga tayo. Mahina palang kumain yung mga anak mo. Tignan mo, halos hindi nagalaw ang pagkain. Nako, matatakaw ang mga yon. Kunti lang ang nakain sa plato, pero marami ang nakalagay sa lunchbox nila. At sa school na raw sila kakain ng marami. Siya nga ho pala. Ano na ulit ang pangalan ninyo? Adela. Ang gandang pangalan pala Good morning, sweetheart. Magandang umaga rin. Siya nga pala, si Aling Adela pala. Good morning po, Aling Adela. Kayo palang kinikwento sa akin ng asawa ko. Kumusta po kayo? Okay lang naman ako. Naikwento nga ho pala kayo sa akin ng asawa ko kagabi. At ang sabi, nagkatampuhan daw kayo ng anak ninyo. Kung gusto ho ninyo, ihahatid ko na lamang kayo. Saan po ba kayo nakatira? Oo, nag-iisa ko siyang anak. At namimiss ko na nga siya sa katunayan. Pero ayoko pang umuwi sa amin. Bakit po? Nag-iisa ka
Bakit ayaw umuwi ni Aling Adela? At sino si Aling Adela? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan